Bakit nilinis ng ating Panginoong Kristo yung templo? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna na Ate Jazz at Anthony Hernandez and Dorina Tamayaw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung pag-usapan po natin yung paglilinis ng ating Panginoong Kristo doon sa templo. So, nitong mga nakaraan po, pinag-usapan natin kahapon, no, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. So, yung mga tao po, excited na excited kay Jesus para maging hari. Kumbaga, nasa consensus na nila, hindi man nila ikampanya, no, pero nasa isipan na ng mga tao na gusto nilang maging hari ang ating Panginoong Kristo. Now, ang problema, si Jesus, no, may ginawang isang bagay na siyang naging dahilan kung bakit ni-reject nila si Jesus, no? Meron siyang ginawang isang bagay na naging sanhi upang ipapako siya ng mga tao. Imbes na gawin siyang hari, ginawa siyang kriminal, no? At ipinakaw siya doon sa krus. Sabi po rito sa Matthew chapter 21, ito po yung ginawa ni Jesus, no? Verse 12. And Jesus entered the temple. So si Jesus, pagpasok niya ng city of Jerusalem, nagdidiwang yung mga tao, happy sila, Hosanna, Hosanna. Kumakanta-kanta sila, tapos ino-honor nila si Jesus, may dala silang mga palapa ng nyog. Nilalatag nila yung kanilang mga damit doon sa dadaanan ni Jesus. Pero si Jesus eventually, no, after a while, pumunta doon sa templo. At yung ginawa ni Jesus, sabi dito, and Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple. Pinagtataboy niya yung mga nagbebenta at bumibili doon sa templo. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. He said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers. Now, para sa mga hindi nakakaintindi pa, hindi pa nauunawaan to, para bang sobra namang si Jesus dito, sobrang kumbaga OA, overacting, no? Nagbebenta lang naman 'yan, mga money changers, nagpapalitan lang sila ng pera. May nagbebenta ng mga kalapate, may nagbebenta ng mga parang palengke lang 'yan no? But parang overacting si Jesus dito. Now, kung hindi po natin maintindihan yung background, hindi talaga natin maintindihan bakit ginawa to ni Jesus. So, i-share ko muna sa inyo to, no? Ito po yung pinakauna nating puntos. Number 1, temple priest turned mission as business. Yung mga temple priest, yung mga kaparian, ginawa nilang business yung mission nila. Now, tingnan po natin tong larawan na ito. Ito po yung Solomon's Temple, tinatawag na Solomon's Temple. Ito po yung, kumbaga, ito yung panahon na tinayo ni Haring Solomon yung templo. Yan po yung pinaka-original. Now, ang purpose po ng templo, bakit yan pinagawa ng Diyos? Bakit pinagawa ng Diyos yung tabernacle? Bakit pinagawa ng Diyos yung templo? Para po talaga sa isang misyon. Yung mission po, yung mga karahatig bayan, yung nasa malalayong lugar, pwede silang pumunta sa templo, tapos doon nila makikilala si Yahweh. Doon nila mauunawaan sino ba si Yahweh. Sino ba yung Messiah na paparating. Kasi po yung laman ng templo na yan, puro po yan patungkol yan kay Jesus. So parang isipin nyo para siyang museum, no? Na may makikita kang mga artifacts doon, may makita kang mga bagay-bagay doon na lahat ng yon ay simbolo ng Panginoong Hesukristo. Yung hayop lang na inaalay doon, yung lamb, yung mga tupa, simbolo yan ng kordero ng Diyos na paparating. So, ganun po kahalaga yung templo. Dahil po ang mga Israelita, lagi silang sumusuway sa Diyos, ang dami nilang mga ibang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Yung templo parang binababoy nila in a way, no?
Kaya po winasak yun ng mga Babylonians noong 586 BC. Tapos tinayo ulit, rebuilt by Zerubbabel, sila Nehemiah. So yan po yung Second Temple. Tapos in-expand po yan. Madaming renovation na ginawa niya ni Herod. Mula kala Herod the Great, no? So maraming mga renovations dyan, and then eventually winasak po yan noong AD 70. So ito po yung halimbawa, no? Herod's Temple Complex. Nagkaroon ng mga Court of the Gentiles, Court of Women, etc. etc. Tapos yan na po yung pinuntahan ng ating Panginoon Jesucristo. Ginawa na po yung palengke, no? Marami dyan mga nagtitinda ng mga hayop, mga nagtitinda ng mga, isipin nyo nga naman, yung mga tao pupunta pa dyan sa templo, may dala-dala pang hayop galing doon sa lugar kung saan sila galing. So, syempre, merong marketing yung mga priest. Huwag na kayong pumunta doon sa huwag na kayong pumunta rito na may dala-dala kayong hayop. Dito na lang kayo bumili, no? May mga kalapate dyan, may mga tupa dyan. Yun na lang yung bilhin nyo, ialay nyo. Tapos overpriced, no? Tapos, kaya may mga money changers kasi galing sila sa ibang mga bansa, ibang lugar. Pagdating nila doon, papalitan yun ng pera na ginagamit doon sa temple. So, yun po yung background, no? Naging palengke na siya. Naging den of robbers nga, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. So, yung mission talaga ng temple is to bring people to God. Pero ang ginawa ng mga priest ay ginawa nilang negosyo. Temple priest turned mission as business. So tanong, bakit nilinis ng ating Panginoon Jesucristo yung temple? Nilinis niya yung templo, pinagtataboy niya yung mga nagbebenta ron, tsaka yung mga bumibili, at yung mga money changers na mga table nila doon, pinagtataob ni Jesus. Actually, gumawa pa nga siya ng whip cord para panghampas niya, panghataw niya para maitaboy niya yung mga hayop doon, tsaka yung mga nagbebenta ron at mga bumibili. So, bakit niya ginawa yon? Point number 2, Jesus reminded them that their business is mission. Yung business, yung pinagkakabisihan dapat nila, mission. Ang ginawa ng mga priest, binaligtad nila. Yung mission, ginawa nilang business, no? So, magkaiba po yun, no? Binaligtad nila. So, si Jesus Christ, basically, sinasabi ni Jesus Christ, magpaka-busy kayo sa mission na binigay sa inyo ng Diyos. Yung mission ng temple, yung purpose ng temple, doon kayo magpaka-busy, yan yung business ninyo. Pero ang ginawa nyo, yung mission na yan, ginawa nyong negosyo, no? Kaya po, pinagtataob ni Jesus Christ yung mga tables of the money changers. Pangatlo po, because of that, Jesus was rejected by temple priest and his own people. He was rejected by his own people. Sa pangunguna ng mga priest. Yung mga priest kasi magaling brainwash eh. Yung mga panahon na yun, yung mga tao, nirarally nila against Jesus Christ. So, yan po yung kadahilanan. One of the many reasons, but this is the main reason, bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay ipinapako nila that week, no? Kaya ito yung final week ni Jesus eh. Ito na yung nagsilbing taning sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo nung challenge niya yung corruption sa temple. Now, paano po natin ito isasabuhay mga kapatid? Number 1 po, avoid mission as business. Kaya hindi talaga mangyari sa atin yan, no? Na yung mission natin nagiging negosyo. Ako po kasi marami akong na witness, no? Mga nagbubuhay hari at reyna na mga missionaries na alam ko. Now, avoid mission as business. Pwede kasi yan sa mga church leaders, no? Lalo sa mga nakikinig sa atin ng mga church leaders. Pwede naman na maging ma-convert yung mission into business. Pero I hope this will be a reminder. We really have to focus on our mission. Yan yung pinagkakabisihan natin, no? Hindi natin ginagawang negosyo. Sa church po namin, ang policy ay yung mga pastors walang salary, no? Kami wala kami mga salary. Although pwede naman, no? Hindi naman bawal 'yon. Actually,
karapatan naman ng mga church leaders na merong salary. Pero sa amin yun lang yung talagang policy kasi ini-encourage lahat, no, pati ako, na magkaroon kami ng kanya-kanyang hanap buhay. So parang si Apostol Pablo, no, tent making. Kanya-kanyang hanap buhay, binubuhay namin yung aming mga pamilya, tapos nakapaglingkod kami sa church, no? Nakapaglingkod kami sa iglesia. So that's the policy. Pero hindi naman yan standard sa lahat ng mga churches. Kasi syempre yung mga churches na iba, may mga salary talaga yung mga pastors and they deserve that. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo at sabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. Pakinggan po natin 'tong mabuti, no? Kasi may nagsasabi sa akin minsan na dapat mga preachers, mga nag-share ng gospel, dapat wala mga sahod yung mga yan eh. So isipin mo nga naman, buhay mo ibinibigay mo diyan sa pagpipreach, no? Pangangaral. Tapos wala kang sahod. Anong papakain mo sa pamilya mo, no? Baka yung mga anak mo maging rebelde pa at imbis na mahalin nila yung ebanghelyo, maging bitter sila, no? Kaya mali rin yung attitude na dapat yung mga church leaders and pastors and teachers and missionaries walang salary, no? Masyadong brutal yun. Kaya nga sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo and si Apostol Pablo, don't you know that those who are employed in the temple service get their food from the temple? Pag naglilingkod ka sa templo, kumakain ka rin dun sa templo. And those who serve at the altar share in the sacrificial offerings. In the same way, the Lord Jesus Christ commanded that those who proclaim the gospel, listen to this mga kapatid, those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Ito po ay utos ng ating Panginoon Jesucristo. Ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. So ibig sabihin, yung mga missionaries, they have to be supported. Mga church leaders, mga nagmi-mission, mga nagpi-preach ng ebanghelyo, they have to be supported. Pero we have to avoid mission as business, no? Minsan kasi sobra-sobra sa support, nakapagpatayo na ng mga mansion, no? We don't consider mission as business. But rather, point number 2, aim for business as mission. Sa lahat ng mga nagnenegosyo rito, naghahanap buhay, tratuhin nyo yung mga negosyo nyo bilang mission. And magkakaroon ng value, ng halaga yung mga negosyo natin kapag ino-offer natin yan sa Panginoon. Pag yan ang nagiging dahilan para umabante ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So ako po, 3 talaga yung gusto ko, no, gawin. Business, social media, tsaka law, no, batas. So 3 area po yan, no. Nag-focus ako sa social media, give up ko yung 2. Business, give up ko yung business, give up ko yung law. Pero I'm not sure kay Lord, no, baka ibigay sa akin ng Panginoon yung 3 na yun. I don't know. Hindi ko alam yung future. Pero kung sakali man, itong 3 na to, lahat to tinitingnan ko na paglilingkod sa Panginoon. And sa atin din po, no, kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yan yung avenue, yan yung kaparaanan mo para paglingkuran ng Panginoon, para umabante yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ginagawa mo. Hanap buhay o negosyo o lahat ng mga activities natin. Pangatlo po, acknowledge that all of life is worship. Lahat po ng ginagawa natin, tayo na po yung templo ng banal na spirito, templo ng Diyos, at lahat po ng ginagawa natin ay pagsamba sa ating Diyos. And I hope this devotion will be a reminder na this is our business, no? Ito yung pinagkakabisihan natin pagmimission. So para po sa ating discussion, why do you think God values internal holiness more than external performance? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung what is the relationship between Herod's temple, Jesus, and the church. Tayo po yung manalangin. Father God, sometimes I realize that I can do religious things without really thinking about you. I can sing, pray,
listen and attend church, but my heart can be far from you. Please forgive me for the times my worship became routine, distracted, or selfish. Clean my heart the way Jesus cleansed the temple. Remove anything in my life that takes your place. Teach me to worship you not just with my mouth, but with my heart, mind, and my life. I want my worship to be real, sincere, and pleasing to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Jonah na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.